Magandang araw mga sangkay, share ko sa inyo yung pagporma ko ng iba't ibang klase ng mga simpleng tinapay. So bali itong una natin pinoporma, tawagin ito sa amin is Choco Cheese Milk. Dahil may palaman siya na choco at kapag naluto na ipapahiran siya ng condense at lalagyan ng keso. So bali dito sa video na to is yung ating dough, sinagyan lang natin ng choco na palaman. Then ninipisan lang natin gamit yung ating rolling pin at bago natin i-roll. At dito sa video na to is mapapansin nyo hiniwaan natin yung gitna. Yan, para makita yung ating palaman. So ganyan lang po kasimple yung ating paggawa ng Choco Cheese Milk. Bali, isa sa mga tinapay na madaling gawin. So bali kung kayo ay nagpa-practice pa lamang sa paggawa ng tinapay, syempre sa una mahirap. Pero habang patagal nyo ng ginagawa, ay masasanay din po kayo. So bali sensemada naman mga sangkay, ganito lang kasimple yung ating pagpigora or pagporma. Yan, diniretso ko na po sa plancha. So bali dalawang pamamaraan po yung aking pagporma ng ating ensaymada. So, kung hindi kayo marunong magporma sa kamay bago ilagay sa tray, ay pwede ito mga sangkay. Ito yung pinakamadali ko na pagporma ng ensaymada, yung diretso na dito sa ating plancha. Mas maganda pa rin sangkay kasi na marami tayong alam ng porma ng tinapay, para kung sakaling naggagawa tayo ng ating mga pangnegosyo ay kahit paiba-iba yung gawa natin o pang display natin ng tinapay araw-araw ay kaya natin makagawa dahil nga marami tayong alam na style ng tinapay. Dito naman sa video na to mga sangkay is yung ating ginagawa, nakalimutan ko na yung pangalan nito pero doon lang po yan mga sangkay, yung ating dyan, walang palaman yan. So yan bali, panipisan lang natin, pahiran ng margarine at lalagyan natin ng raisin or pasas bago natin i-roll. So ganyan lang po kasimple yan mga sangkay. Hindi ko na alam kung anong tawag sa tinapay na to, nakalimutan ko na sa pinasukan ko dati. So isa rin to sa mga madaling gawin na tinapay. Siyempre sa una, kapag hindi ka pa marunong ay mahirap talaga, pero pag gaya ng sinabi ko, kung lagi mo nang ginagawa ay madali na lang sa yan mga sangkay. So kapag naporma na natin lahat, naroll natin lahat, ay hihiwaan lang natin yung gitna. Yan, para may style siya, may design siya kapag pag umalsa na siya. At dito naman sa isa mga sangkay, ito yung medyo malaki na ensaymada. So, ito yung isa kong pamamaraan sa pagporma natin ng ensaymada. So bali para sa akin, mas mabilis ako natutong magporma ng ensaymada yung diretso na sa plancha kumpara dito sa itong pagporma ngayon. Bali nasanay lang ako dito dahil nga araw-araw na tayong gumagawa, kaya syempre masasanay na tayo sa pagporma na ganitong style. Sa kamay muna natin ipopormahin bago natin ilagay sa tray. So bali sanayan lang naman yan, kapag matagal ka na sa trabaho ay talagang masasanay ka na sa mga ginagawa mo kahit gaano pa yan kahirap. Sabi pa nga nila, tiyagaan lang talaga sa trabaho. At dito naman sa ginagawa natin ngayong mga sangkay, itong forma na to is Choco Twist ensaymada kung tawagin to sa amin. So bali mayroon yang palaman na choco. So yan bali papalamanan muna natin, tapos papormahin natin pahaba itong ating masa na may palaman na choco. Then iti-twist lang natin at papormahin na natin ng style ensaymada. So ganyan lamang po kadali yan mga sangkay. So bali yung iba, lalo na kung maramihan yung gawa, is hindi talaga, bibihira kang makakita ng mga matatagal pormahin na tinapay. Kasi nga to sa oras, malaki-laking oras din yung makakain kapag mabusising pormahin na tinapay. Kaya kapag maramihang gawa is bibihira ka makakita ng tinapay na medyo may katagalang pormahin. At ito naman yung ating pagporma ng ating ribbon bread. So bali itong ating dough is wala yang palaman. Nipisan natin at lagyan natin ng margarine bago natin i-roll. So yung pag-roll natin mga sangkay is hindi naman totally mahigpit ha. Tamang diin lang. Tas yan, style natin yung magkabilaan para magporma siyang ribbon. Hihiwan lang natin kabilaan.